mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Monsi. Alam po natin kung kailan ang pagdating muli ng Panginoon. Tama o mali? O kailan? Sabi nyo, alam nyo kung kailan darating ang Panginoon. Kailan? Sa wakas ng panahon. Tama kayo. Alam na natin kasi ang pagdating niya ay sa wakas ng panahon. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan ang wakas ng panahon. May nakakaalam ba dito? Kailan? Hindi nyo alam. Hindi natin alam. Gayon pa man, kung hindi natin alam kung kailan ang wakas ng panahon, na pag-alaman natin kung ano-ano ang mangyayari sa wakas ng panahon. Saan natin napag-alaman yan? Kay Apostol San Pedro, sa kanyang ikalawang sulat, sa ikalawang pagbasa. Anong sinabi niya rito na mangyayari sa wakas ng panahon? Sabi niya, sa araw na yaon. Ibig sabihin, sa wakas ng panahon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may napangingilabot na ugong. Naintindihan niyo yon? Nakakatakot ba yon? Nakakatakot, di ba? Biglang maparam. Ako. Matutupok ang araw, ang buwan, at mga bituin. O, pag wala na yung mga araw at bituin, ano na yon? Madilim na. O, mas lalong nakakatakot. At ang lahat sa lupa ay malalantad. O kahit madilim, malalantad tayo. Ibig sabihin, hindi tayo makatakas o makatago. Lahat ay malalantad. Dahil lahat tayo ay haharap na sa ating Panginoon. Maliwanag bang nakakatakot? Amen ba? So, nakakatakot. O, anong gagawin natin? Matakot tayo? So, imbes na matakot, habang hinihintay natin ang muling pagdating ng Panginoon, ay ihanda natin ang kanyang daraanan, tuwirin ang kanyang mga landas. Ibig sabihin, ihanda natin ang ating buhay. Tuwirin ang ating mga sarili. Okay? So ito'y isa sa mga aral na nais iparating sa atin ngayong ikadalawang linggo ng bakit niya nakadalawa na tayo.
So, kung gayon, ay makikita natin sa bawat pagbasa kung paano natin ihanda ang ating sarili, tuwirin ang ihanda ang ating buhay at tuwirin ang ating mga sarili. Ngayon, ayon sa unang pagbasa, saan mula ang unang pagbasa? O hindi nakasasagot itong mga naririto. So sa unang sa aklat ni Propeta Isaías, ilan ang sinasabi doon na dapat nating gawin? Very good. 3. Anong sinasabi? Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. Pantayin ang mga bako-bakong daan. Anong ibig sabihin ng mga ito? Una, tambakan ang mga lambak. Ibig sabihin, punan ang ating mga pagkukulang sa buhay. Tayong lahat ba ay may pagkukulang? O, di tayong lahat ay dapat punan ang ating mga pagkukulang upang inihahanda natin ang ating buhay, tinutuwid ang ating mga sarili. Ikalawa, patagin ang mga burol at bundok. Anong ibig sabihin nun? Kayo youth, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, magpapakababa tayo. Tama? Magpakumbaba. Ibig sabihin, tapyasin ang ating pride. Sister, ayusin mo itong dalaw dito, ha? Naglalaro. So, tapyasin ang ating pride. At pantayin ang bako-bakong daan. Ano ang ibig sabihin nito? Na diretsuhin na natin ang ating buhay. Amen? Kasi pag bako-bako ang daan, hindi diretso ang pagdaan mo. Pabagsak-bagsak ka kasi may bako-bako no? So dapat diretsuhin. So yun ang 3 na dapat nating gawin ayon sa unang pagbasa upang ihanda natin ang ating buhay at tuwirin ang ating mga sarili. Sa ikalawang pagbasa, saan mula ito? Sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro, ilan ang sinasabi niya na dapat nating gawin? 2. Very good. Ano yung una? Italaga na natin ang ating sarili sa Panginoon at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban.
O, mabuti kayo, mapalad kayo, dahil naitalaga na ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Tama po ba ako? Yan ay nakikita sa inyong pagsisimba linggo-linggo. Dahil kung hindi nyo na itinalaga ang inyong buhay sa Panginoon, hindi kayo nagsisimba. Marami bang mga taong hindi nagsisimba? Yes or no? So, ibig sabihin, marami ang mga kapatid nating hindi pa itinalaga ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya ipagdasal natin sila, no? Amen? At pangalawa, ayon sa ikalawang pagbasa na dapat nating gawin, ay sikapin nating mamuhay ng payapa, walang dungis at walang kapintasan. Ibig sabihin, magpakabuti na tayo. Dahil kung nagpapakasama tayo, magkakaroon ba tayo ng payapang pamumuhay? Hindi. Magulong pamumuhay. Pero kung tayo nagpapakabuti, mapayapa ang buhay, wala pa tayong dungis at kapintasan. At panghuli, sa Ebanghelyo, ayon kanina, ayon kay San Marco. Anong sinasabi dito na dapat nating gawin? Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ibig sabihin yan, anong ibig sabihin yan? Anong sakramento tayo? Kumpisal. Kaya wag nating kaligtaan ngayong panahon ng Adbyento na mangumpisal. O sino sa inyo narito ang nangumpisal na? Oh, very good. O yung area 1. Hindi pa kayo nangumpisal? So yan, mangumpisal. So mga kapatid, habang hinahantay natin ang muling pagdating ng Panginoon, ilan ba ang dapat nating gawin? 6. Puna natin ang ating mga pagkukulang sa buhay. Gagawin po ba natin? Amen? Pangalawa, magpakababa o magpapakumbaba tayo. Ibig sabihin, tapyasin natin ang ating pride. Tayong lahat ba'y ma-pride? Lahat, ano? Kaya dapat tapyasin natin. No? Ginagawa ba natin to? Amen? Pangatlo, ano ba yung pangatlo? Diretsuhin na natin ang ating buhay. Huwag nang paliko-liko. Diretso na. Amen po ba ito? Tapos, pang-apat, ano ba yung pang-apat? Italaga natin ang ating buhay sa Panginoon at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Panglima, sikaping mamuhay na mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Kaya ba natin gawin to? Oh, very good. Pang-anim, pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan
upang patawarin tayo ng Panginoon. Kaya ba natin gawin to? O ginawa na ninyo eh, hindi po ba? So mga kapatid, gawin po natin itong ilan? 6. At hindi tayo matatakot pagdating ng wakas ng panahon. Dahil inihanda na natin ang ating buhay, tinuwid na natin ang ating mga sarili sa muling pagdating ng Panginoon. Sana patuloy nating gawin. Amen?